Nakipag-live-in ka sa isang lalaki na mayroon ng asawa. Nakatira kayo sa isang bahay, matagal kayo nagsama at nagkaroon pa kayo ng mga anak. Pero isang araw, pinaalis ka ng iyong ka-live-in at ng kanyang asawa. Ang depensa mo, may karapatan ako sa bahay na ito. Pero ang tanong, sapat ba ang pagsasama para maging co-owner ka ng property o ng bahay na inyong tinirahan? Ako po si Atty. Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Taong 2020, binago ng Korte Suprema. Sa kasong Tumlos versus Spouses Fernandez na may GR number 137650 na dinisisyonan noong April 12, 2000, isang babae ang tumira sa isang apartment building kasama ang isang lalaking may legal na asawa. Ayon sa babae, nagkaroon sila ng relasyon. Nagsama sila bilang mag-asawa at nagkaroon pa sila ng mga anak. Nang pinapaalis na siya sa property, ipinaglaban niya na siya ay co-owner ng property. Ang basehan niya, una, matagal na silang nagsama ng lalaki na kanyang live-in partner. Ikalawa, tinuring daw siyang asawa nito. Ikatlo, nakalagay pa raw siya sa isang contract to sell bilang asawa ng lalaki. Pero dito pumasok ang mahalagang prinsipyo ng batas. Sinabi ng Korte Suprema, hindi sapat ang pagsasama o live-in relationship para maging co-owner ka ng property, lalo na kung ang isa sa inyo ay kasal na sa iba. Bakit nga ba? Dahil kung ang lalaki at babae ay hindi legally capacitated na magpakasal sa isa't isa, halimbawa dahil ang isa ay may existing valid marriage, ang property relations nila ay governed ng Article 148 ng Family Code of the Philippines. At sa Article 148, malinaw ang requirement. Kailangan na may actual contribution. Ibig sabihin, dapat may patunay na nag-ambag ka ng pera, property o industry sa acquisition o pagbili ng property. Hindi sapat ang simpleng pagsasama lamang. Hindi rin sapat na sabihin na ikaw ang nag-alaga ng bahay, nagpalaki ng mga anak, o naging partner sa buhay. Sa Article 148, hindi tulad ng Article 147, ang care and maintenance of the family and household ay hindi otomatikong itinuturing na contribution sa pagbili ng property. Sa kaso ng Tumlos, walang sapat na ebidensya na ang babae ay nagbigay ng actual contribution sa pagbili ng apartment building. Ang kanyang claim ay pangunahing nakabase sa kanilang pagsasama at sa kanyang sinasabing relasyon sa lalaki. Ayon sa Korte Suprema, hindi iyon sapat. Kaya ang naging ruling, hindi siya napatunayang co-owner ng property. Sa kasong ito, pinagtibay ng korte na ang property ay kabilang sa conjugal partnership ng legal na mag-asawang Mario at Lourdes. May isa pang mahalagang punto ang sinabi ng korte. Sinabi rin ng babae na may mga anak sila. At dahil may obligasyon ng ama na magbigay ng support, dapat hindi siya basta-basta mapapaalis sa property. Pero nilinaw ng Korte Suprema, ang usapin ng support at ang usapin ng possession sa ejectment case ay magkaibang bagay. Ang ejectment case ay tungkol sa kung sino ang mas may karapatan na magkaroon ng possession ng property. At kung may claim for support, dapat itong ipaglaban sa tamang kaso at sa tamang paraan. Hindi ito automatic na depensa para manatili sa property sa isang ejectment case. Ang aral dito ay malinaw. Ang pagsasama ay hindi automatic na nagbibigay ng karapatan sa property. Kung ang relasyon ay sakop ng Article 148 ng Family Code, kailangang may malinaw na ebidensya ng actual contribution sa pagbili o acquisition ng property. Hindi rin automatic na walang karapatan ang live-in partner.
Pero kung may claim siya, kailangan niya itong patunayan. At kung ang property ay pag-aari ng legal na mag-asawa o bahagi ng conjugal partnership, hindi ito pwedeng basta angkinin dahil lamang sa live-in relationship. Kung gusto niyo ng malinaw, praktikal at tamang paliwanag ng batas, like, share at subscribe sa ating channel, Attorney Bel Lucila. Dito ang batas ay hindi komplikado, ginagawa natin itong naiintindihan ng lahat. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.